Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa mga payo ni Ama, isang pag-aaral mula sa ating pamilya. Kabanata 9, Pagiging magulang sa iba't ibang yugto ng buhay. Pag-unawa sa patnubay ng Diyos para sa bawat panahon ng paglago ng bata. Ang pagiging magulang ay hindi isang minsang pananagutan kundi isang habang buhay na paglalakbay. Habang lumalaki ang mga bata sa aspetong pisikal, emosyonal, mental, at espiritual, nagbabago rin ang tungkulin ng mga magulang. Ang pangangailangan ng isang sanggol ay naiiba sa pangangailangan ng isang teenager, at ang kailangan ng isang kabataang nasa hustong gulang ay naiiba sa patnubay na ibinigay noong sila ay bata pa. Bagaman ang bawat yugto ay nagdadala ng mga natatanging hamon, ang bawat panahon ay nag-aalok din ng mga natatanging pagkakataon upang maimpluwensyahan ang mga bata para kay Kristo. Ang mga magulang na nakakaunawa sa mga yugtong ito ay makatutugon ng may karunungan, pagtitiyaga, at biyaya sa halip na pagkabigo o takot. Matalinong isinulat ni Haring Solomon. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa ilalim ng langit, Mangangaral Kapitulo 3 Versikulo 1, KJV. Tulad ng pagtakda ng Diyos ng mga panahon sa kalikasan, siya rin ang nagtakda ng mga yugto sa buhay ng pamilya. Ang bawat yugto ay may sariling mga pananagutan, pagpapala, at aral. Dapat hanapin ng mga magulang ang karunungan ng Diyos sa bawat panahon, na inaalala na ang kanilang layunin ay hindi lamang tulungan ang mga bata na tumanda, kundi tulungan silang lumago sa karunungan, pananampalataya, at banal na katangian. Pagiging magulang noong sanggol, kapanganakan hanggang maagang pagkabata. Isang panahon ng pag-ibig, kapanatagan, at pagtitiwala. Ang mga unang taon ng buhay ay pondasyonal. Sa panahon ng pagkasanggol, ang mga bata ay lubos na umaasa sa kanilang mga magulang para sa bawat pangangailangan. Sa pamamagitan ng palagiang pagmamahal at pagkalinga, nagsisimulang matutunan ng mga bata na ang mundo ay lugar ng kapanatagan at na sila ay labis na minamahal. Bagaman hindi pa nauunawaan ng mga sanggol ang mga doktrinang biblikal, nararanasan nila ang pagmamahal at kalinga na sumasalamin sa puso ng Diyos. Ipinahayag ng salmista, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay itinatag mo ang lakas, Awit Kapitulo 8 Versikulo 2, KJV. Dapat tingnan ng mga magulang ang mga unang taong ito bilang pagkakataon upang itatag ang kapaligiran ng pag-ibig, kapayapaan, panalangin, at pagsamba sa loob ng tahanan. Mga pananagutan sa panahon ng pagkasanggol. Magkaloob ng mapagmahal na kalinga at proteksyon. Ipanalangin ang iyong anak araw-araw. Basahin ang kasulatan ng malakas, kahit bago pa man ganap na makaunawa ang bata. Lumikha ng mapayapa at nakasentro kay Kristo na kapaligiran sa tahanan. Ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng salita at gawa. Italaga ang iyong anak sa Panginoon, ayon sa halimbawa ni Hana, Unang Samuel Kapitulo 1 Versikulo 27 hanggang 28. Isang batang mag-asawa ang nagsimulang manalangin sa kanilang bagong silang na sanggol gabi-gabi bago matulog. Bagaman hindi pa nauunawaan ng sanggol ang kanilang mga salita, tapat nilang hinihiling sa Diyos na ingatan, gabayan, at ihanda ang bata para sa kanyang layunin. Kinalaunan, ang panalangin ng pamilya ay naging minahal na kaugalian, at lumaki ang bata na alam ang paglapit sa Diyos bilang likas na bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Dapat alalahanin ng mga magulang na kahit sa panahon ng pagkasanggol, naglalatag na sila ng espiritual na pundasyon kung saan itatayo ang hinaharap na paglago. Pagiging magulang noong pagkabata, isang panahon ng pag-aaral at paghubog. Ang pagkabata ay kahangahangang panahon ng pagkamausisa at mabilis na pag-unlad. Ang mga bata ay nagtatanong, gumagaya sa mga matatanda, at sabik na sumisipsip ng kung ano ang kanilang nakikita at naririnig. Ito ang isa sa pinakamahalagang yugto para sa pagtuturo ng katotohanang biblikal. Inutusan ng Diyos ang Israel. At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay say sa iyong puso, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, Deuteronomio Kapitulo 6 Versikulo 6 hanggang 7, KJV. Pinakamahusay na natututo ang mga bata sa pamamagitan ng palagiang pagtuturo, pag-uulit, mapagmahal na disiplina, at banal na halimbawa. Mga pananagutan sa panahon ng pagkabata. Ituro ang salita ng Diyos ng regular. Hikayatin ang katapatan, kabutihan, at pagsunod. Magtatag ng malusog na kaugalian para sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Magtama ng may pag-ibig at pagtitiyaga. Hikayatin ang pagkamausisa tungkol sa Diyos at sa kanyang nilikha.
Tulungan ang mga bata na mag-follow ng kasulatan. Gabi-gabi pagkatapos maghapunan, ang isang pamilya ay gumugugol ng 15 minuto sa sama-samang pagbabasa ng kwento sa Biblia. Nagtatanong ang mga magulang ng mga simpleng tanong, hinihikayat ang pakikilahok, at nagdarasal ng sama-sama bago matulog. Kinalaunan, ang maiikling panahon ng debosyon ng pamilya ay naging ilan sa mga pinakamamahal na alaala ng mga bata. Praktikal na aplikasyon. Dapat sadyang lumikha ang mga magulang ng mga pagkakataon para sa mga usapang espiritual sa halip na limitahan ang pagtuturo ng Biblia sa mga serbisyo lamang sa iglesia. Pagiging magulang noong pagdadalaga, pagbibinata. Isang panahon ng pagkakakilanlan, paglago, at paggabay. Ang mga taong teenager ay madalas na nagdadala ng makabuluhang pagbabagong pisikal, emosyonal, at panlipunan. Ang mga nagdadalaga, nagbibinate ay nagsisimulang bumuo ng kanilang sariling paninindigan, gumawa ng sariling desisyon, at magtanong ng mas malalalim na tanong tungkol sa pananampalataya, pagkakakilanlan, at layunin. Hindi dapat tingnan ng mga magulang ang panahong ito ng may takot kundi bilang pagkakataon upang lalo pang hubugin ang kanilang mga anak ng may pagsasadya. Hinikayat ni Pablo si Timoteo. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 12, KJV. Ang mga teenager ay may kakayahang bumuo ng tunay na pananampalataya at makabuluhang espiritual na pamumuno. Mga hamon sa panahon ng pagdadalaga, pagbibinata, panggigipit ng mga kasama, impluwensya ng social media, mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan, pagnanais na maging malaya, estray sa akademiko, mga pagbabagong emosyonal, mga tukso, mga pananagutan sa panahon ng pagdadalaga, pagbibinata. Makinang mabuti bago magbigay ng payo. Hikayatin ang tapat na pag-uusap. Manalangin ng regular ng sama-sama. Talakayin ang biblical na pagtugon sa mga kasalukuyang isyu ng kultura. Tulungan ang mga teenager na bumuo ng personal na paninindigan batay sa kasulatan. Hikayatin ang pakikilahok sa ministeryo ng iglesia at mga kaibigang Kristiyano. Isang anak na lalaking teenager ang nagtapat sa kanyang mga magulang na ilang kaklase ang humihikayat sa kanya na ikompromiso ang kanyang paniniwalang Kristiyano. Sa halip na tumugon ng may galit o takot, ang kanyang mga magulang ay nakinig ng mabuti, nanalangin kasama siya, at nag-aral ng mga kaugnay na talata sa Biblia ng sama-sama. Natutunan ng teenager hindi lamang kung ano ang dapat paniwalaan kundi pati na rin kung bakit ito pinaniniwalaan. Dapat unti-unting lumipat ang mga magulang mula sa pagbibigay lamang ng mga tagubilin patungo sa pagiging pinagkakatiwalaang tagapaggabay at espiritual na tagapayo. Pagiging magulang noong kabataang nasa hustong gulang. Isang panahon ng pagpapalaya at patuloy na impluwensya. Habang ang mga bata ay tumatanda patungo sa pagiging ganap na gulang, ang tungkulin ng mga magulang ay nagbabago muli. Sa halip na gumawa ng bawat desisyon, ang mga magulang ngayon ay humihikayat, nagpapayo, at nananalangin habang hinahayaan ang kanilang mga anak na akuan ang personal na pananagutan. Itinuturo ng Biblia. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, Genesis Kapitulo 2 versikulo 24, KJV. Ang malusog na pagiging magulang ay naghahanda sa mga bata para sa may pananagutan na kalayaan. Ang pagbabagong ito ay maaaring mahirap sa emosyon, ngunit bahagi ito ng disenyo ng Diyos. Mga pananagutan sa panahon ng kabataang nasa hustong gulang. Patuloy na manalangin ng tapat. Mag-alok ng biblical na payo nang hindi kinokontrol ang bawat desisyon. Hikayatin ang pananagutan sa pananalapi. Suportahan ang espiritual na paglago. Igalang ang kanilang lumalaking kalayaan. Manatiling handang magbigay ng patnubay. Isang dalaga ang nakatanggap ng pagkakataong makapagtrabaho sa ibang lungsod. Ang kanyang mga magulang ay likas na nag-alala ngunit piniling hikayatin siyang hanapin ang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at kasulatan. Sa halip na kontrolin ang kanyang desisyon, sinuportahan nila siya ng may matalinong payo at patuloy na panalangin. Ang kanilang ugnayan ay lumago mula sa isa na may awtoridad patungo sa isa na may magkaparehong paggalang. Dapat alalahanin ng mga magulang na ang pagpapalaya sa mga anak patungo sa pagiging matanda ay hindi pagkawala ng impluwensya, ito ay pagtitiwala sa Diyos sa mga binhing tapat na itinanam sa loob ng maraming taon. Mga prinsipyo sa pagiging magulang na nalalapat sa bawat yugto. Bagaman nagbabago ang pangangailangan ng mga bata sa buong buhay, ang ilang prinsipyong biblical ay nananatiling hindi nagbabago. Ibigin ng walang pasubali.
Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa paibig. Unang Korinto Kapitulo 16 versikulo 14, KJV. Ang mga bata sa bawat edad ay kailangang malaman na sila ay labis na minamahal. Manalangin ng walang humpay. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng panalangin para sa iyong mga anak. Ang panalangin ay nananatiling isa sa pinakadakilang ministeryo ng mga magulang na Kristiyano. Maging huwaran ng pamumuhay na tulad ni Kristo. Patuloy na pinagmamasdan ng mga bata ang kanilang mga magulang kahit matapos silang lumaki. Ang iyong halimbawa ay madalas na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa iyong mga salita. Ituro ang salita ng Diyos ng tapat. Ang banal na kasulatan ay nananatiling di nagbabagong pundasyon para sa bawat yugto ng buhay. Magtiwala sa katapatan ng Diyos. Hindi makokontrol ng mga magulang ang bawat kahihinatnan, ngunit maaari silang tapat na magtiwala sa Panginoon para sa buhay ng kanilang mga anak. Halimbawa sa buhay, isang habang buhay na impluwensya. Ang isang ama ay palagi ang nananalangin kasama ang kanyang mga anak mula pagkasanggol hanggang pagtanda. Habang sila ay lumalaki, nagbabago ang mga kaugalian ng pamilya, umuunlad ang mga karera, at nagtatatag ng sariling tahanan ang mga anak. Gayunpaman, isang kaugalian ang nananatili. Sa tuwing nahaharap sa mahahalagang desisyon, ang pamilya ay nagtitipon pa rin upang manalangin ng sama-sama. Ang mga taon ng tapat na pagiging magulang ay lumikha ng espiritual na pamana na nagpapatuloy sa susunod na salinlahi. Napagtanto ng ama na ang pagiging magulang ay hindi kailanman tunay na nagwawakas, ito ay nagbabago lamang. Praktikal na paghubog sa pamilya para sa bawat panahon. Anuman ang edad, maaaring patuloy na alagaan ng mga magulang ang pananampalataya sa pamamagitan ng sama-samang pagbabasa ng kasulatan sa tuwing maaari. Panalangin para sa isa't isa araw-araw. Pagsamba ng tapat bilang isang pamilya. Paglilingkod sa iba ng sama-sama. Pagdiriwang sa katapatan ng Diyos. Paghihikayat sa bukas na komunikasyon. Pagpapakita ng pagpapatawad at pagpapakumbaba. Pagtuturo sa bawat salinlahi patungo kay Hesukristo. Ang biblical na pagiging magulang ay habang buhay na paglalakbay na nagbabago sa bawat yugto ng paglago ng bata. Noong pagkasanggol, nagtatag ang mga magulang ng kapanatagan at pag-ibig. Noong pagkabata, naglalatag sila ng mga pundasyong biblical sa pamamagitan ng pagtuturo at halimbawa. Noong pagdadalaga, pagbibinata, ginagabayan nila ang mga bata sa mga tanong ng pagkakakilanlan, paninindigan, at espiritual na pagkahinog. Noong kabataang nasa hustong gulang, lumilipat sila mula sa pag-uutos patungo sa pagiging tagapaggabay, humihikayat sa kalayaan habang patuloy na nagbibigay ng matalinong payo at panalangin. Ang bawat panahon ay nagdadala ng mga natatanging hamon, ngunit ang bawat isa ay nagbibigay din ng mga pagkakataon upang hubugin ang mga buhay para sa walang hanggan. Ang mga magulang na umaasa sa karunungan ng Diyos, nananatiling tapat sa kanyang salita, at patuloy na humahanap ng kanyang patnubay ay maaaring may katiyakang lakbayin ang bawat yugto ng paglago ng kanilang mga anak. Ang bawat panahon ng pagiging magulang ay kaloob mula sa Diyos. Ang pagkabata ay mabilis na lumilipas, ngunit ang impluwensya ng mga tapat na magulang ay madalas na tumatagal ng ilang salinlahi. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng Pelagian, pagtuturo sa salita ng Diyos ng buong sikap, pagpanalangin ng marubdob, at pagiging huwaran kay Kristo ng tapat, inihahanda ng mga magulang ang kanilang mga anak hindi lamang para sa susunod na yugto ng buhay kundi para rin sa habang buhay na paglalakad kasama ang Panginoon. Bagaman ang mga pamamaraan ay maaaring magbago mula pagkasanggol hanggang pagtanda, ang misyon ay nananatiling pareho, tulungan ang bawat bata na makilala si Hesukristo, lumago sa kanyang katotohanan, at tapat na tuparin ang kanyang layunin para sa kanilang buhay. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.